Dear Amihan Stories presents The Mother of My Daughter, written by Buanalicious. Oh my God! Sino ka? Nasipa ni Kendra ang lalaking nasa tabi niya. Bakit wala akong damit? Bakit magkatabi tayo? Anong ginawa mo? Walang hiya ka? Teka, saglit. Masakit. Panay pa rin ang pagpalo ni Kendra sa lalaking panay ang ilag sa kanya. Ikaw, anong ginagawa mo rito sa kwarto ko? Tanong ng lalaki. Yan nga ang tanong ko. Bakit ako narito? Bakit wala ako ni isang damit na suot? Anong ginawa mo sa akin? No, anong ginawa mo sa akin? Sigaw ng lalaking kaharap niya. Ay wow! Parang ikaw ang nawala ng pagkabirhen ah. Anong ginawa mo? Paniguradong hinahanap na ako ni na daddy at ate. Baka nagtataka sila kung bakit nawala ako. Dali-daling umalis si Kendra sa kama at pinulot ang mga damit niyang nagkalat sa sahig. Ah, ang sakit ng ano ko. Kasalanan mo to. Hala, bakit kasalanan ko? Hinila ba kita papunta rito? Hindi naman ah. Parang batang tinakpan ng lalaki ang katawan nito. So, kasalanan ko pa? Kasalanan ko? Dahil sa naramdaman na inis ni Kendra ay pinagpapalo niya ang lalaki hanggang sa mamula ang maputi nitong balat. Kumalma ka. Napatigil si Kendra nang hawakan ng lalaki ang magkabilang balikat niya. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Before overreacting, isipin muna natin ang lahat, okay? Anito, itinulak ni Kendra ang lalaki bago kinalma ang sarili. At inisip ang nangyari bago siya napunta sa isang kama kasama ang isang estranghero. I'm a wedding organizer. Kasal ng kapatid ko ang inarrange ko. I'm invited. Ang alam ko lang ay uminom ako at umalis sa party para magpahinga. Wala na akong maalala pagkatapos. Napapikit si Kendra at napasabunot sa buhok. Hey, wag mo sabunutan ang sarili mo. Pinigilan nito ang kamay niya. I'm Dark, a bike racer. Invited din ako sa kasal at nalasing ako. Iyon lang ang naalala ko. May kinuha ito sa bedside table na wallet at may inabot sa kanya. Babayaran mo ako? Ano ako, prostitute? Call girl? Malakas niya itong sinampal. Ouch naman. Sakit nun ah. Can you please calm down without hurting me? Grabe na yan ah. Kanina nagising ako sa sipa mo. Tapos panay pa ang palo mo. And then sinampal mo na lang ako bigla. Napakaano mo namang babae ka? Hinaplos ni Dark ang pisnga nito. Hindi kita bibigyan ng pera. Dahil base sa kwento mo, mayaman ka. Calling card ko to. Aanhin ko yan. Hindi ako interesado sa'yo. Tinabig niya ang kamay ng lalaki na may hawak na calling card. Miss, hindi rin ako interesado sa'yo. Mabuti at malinaw tayo rito. But you're a virgin. Ang evidence ay ang dugo sa bedsheet. If ever na mabuntis ka, tawagan mo ko. Don't you dare kill my child. Kung ayaw mo sa kanya, ibigay mo sa akin. Naging malamig ang mata ni Dark bago naging malambot ulit at ngumiti. So, tanggapin mo na. Paano ka naman nakakasigurong mabubuntis nga ako? Isang beses lang naman ang nangyari. Kunot ang noong sabi niya. Ngunit sa isip niya ay napatanong din siya kung isang beses nga lang may nangyari dahil hindi siya sigurado. Yan ang mga nababasa ko sa mga nobela. Sa unang gabi, bigla na lang nabuntis ng lalaki ang babae. Tapos tataguan niya ng anak ang lalaki dahil hindi siya makapaniwalang nabuntis siya ng isang estranghero. Oh my God! Nilamon ka na ng pagbabasa mo ng libro. Hindi makapaniwalang napailing siya dahil sa naging sagot nito. Marami ka na sigurong anak. Magbabala ka bang magtayo ng orphanage? Inirapan niya ang binata at hinanap ang damit niya. Wala akong silbi. In short, wala akong kwentang tao. Napatigil si Kendra sa pagsusuot ng damit nang marinig ang mapait sa boses ng lalaki. Wala pa akong anak, pero kung sakali mang mabuntis kita, baka mahanap kong silbi ko sa mundong to. Kaya wag mong patayin ang anak ko at ibigay mo na lang sa akin.
Ipinagpatuloy niya ang pagbibihes bago pahablot na kinuha ang calling card sa kamay nito at umalis na. Sana hindi ko na makita ang lalaking yun. Aniya sa sarili. Ngunit ang iniiwasan niya ay bigla na lamang nangyari. Nabuntis siya at inilihim niya ang pagbubuntis sa ama. Kaya nagtago siya sa isang lugar kung saan niya malayang na ipanganak ang anak na babae. Ang gandang bata! Hindi mapigilan ng matandang nagpaanak sa kanya na humanga sa ganda ng anak niya. Kit Yana. Iyan ang pangalan ng anak ko. Ang liit niya. Hindi ko ba siya masasaktan kapag ganito ang hawak ko sa kanya? Hello baby ko. Si Mami Kendra to. Napaiyak siya sa sobrang tuwa nang makita at mahawakan ng anak. Kaya ko naman pala kahit ako lang mag-isa. Alam mo bang sinabi ng daddy mo sa akin, napapanagutan niya ako kung sakali mang mabuntis ako? Pero ayoko maniwala anak ko. Isang beses lang kami nagkita at isang beses lang may nangyari sa amin. Kahit na may responsibilidad siya, ayoko siyang idamay sa katanghan ko nung gabing yon. Aniya sa anak habang niyuyugyug ito para makatulog. Tahimik niyang binuhay ang anak sa isang tahimik na bayan. At masaya siya kahit na siya lang. Napupuno ang puso niya ng pagmamahal kahit na minsan ay nakakapagod ang magbantay sa bata. Kendra, may naghahanap sa'yo. May mga dala silang barel. Umalis ka na. Isa sa kapitbahay niya ang tumakbo papunta sa kanya para balaan siya. Si Daddy? Paano niya nalaman na nandito ako? Ano ginagawa niya rito? Nakita niya ang ama nang sumilip siya sa bintana. Kunin mo tong susi. Nasa likod ng bahay mo ang kotse ko. Umalis ka na rito. Lumayo ka. Narinig ko nag-uusap sila. Napapatayin nila ang anak mo. Mahigpit na napayakap si Kendra sa anak niya. Ano bang nangyayari, Kendra? Dali-dali niyang kinuha ang importanteng gamit ng anak bago tinanggap ang susi at nagmaneho paalis doon. Ngayon ko kailangan ng tulong mo. Please, sagutin mo ang tawag ko. Aniya habang nagmamaneho. Pilit niyang tinatawagan si Dark kahit na hirap siya sa posisyon niya. Nasa loob ng baby carrier na suot niya ang anak at hindi madali para sa kanya ang magmaneho ng mabilis. Sino to? Ang sakit ng ulo ko. Hindi na talaga ako iinom. I swear. Sa isang taon na hindi na niya muling nakita ang lalaking nakasiping at ama ng kanyang anak, ay napapahanga pa rin siya sa maganda at lalaking-lalaki nitong boses. Dark, si Kendra to. Kung hindi mo na ako maalala, ako yung... I know you. Pagputol nito sa sasabihin niya. May kailangan ka? Nabuntis ba kita? Parang nagbibiro pa ito. Nasan ka ngayon? Pupuntahan kita. Ite-text ko siyang address ko. Iyon lang at naputol na ang linya. Pagdating niya sa address, ay may humarang na guard sa sasakyan niya at sinilip siya. Sino po sila, miss? Tanong ng guard. Ako si Kendra. Halatang nagulat ito sa narinig. Pasok po, ma'am. Dali-dali nitong binuksan ang malaking gate ng hasyenda. Hindi siya naligaw sa malawak na lugar na yon dahil sinalubong siya ng isang pamilyar na lalaki. Hindi pa rin siya nagbago. Napakagwapo pa rin talaga ng mokong. Bulong niya, saka lumabas mula sa sasakyan habang karga-karga ang anak niya. Napakurap ang lalaki at natulala habang nakatingin sa sanggol na dala niya. Teka, hindi ako marunong humawak ng bata. Baka masaktan ko siya kapag... Ngunit natigil ito sa pagrereklamo nang nasa bisig na nito ang anak. Lumaki ang ngiti sa labi ng lalaki habang karga ang bata. Anong pangalan niya? Ang ganda niya. Kit Yana Minyola. Dala niya ang apelido ko. Wala ka man lang bang pagdududa na naramdaman? Hindi ka ba nagtataka kung bakit ngayon lang ulit ako nagpakita sa'yo sa loob ng isang taon? Ano kapag hindi mo siya anak? Anak ko siya. Umatras ang lalaki palayo sa kanya at mas lalong niyakap ang anak nito. Alam kong anak ko siya. Ano man ang dahilan mo kung bakit hindi ka nagpakita sa akin ay hindi na importante. Nire-respeto ko. Thank you, Kendra.
Natigilan si Kendra dahil sa malambing na pagpapasalamat ni Dark sa kanya. Salamat dahil hindi mo siya tinago sa akin. Salamat dahil ipinakilala mo ko sa anak natin. May ibang dahilan ako kaya ako nandito. Iiwan ko muna sa'yo si Kitty. Babalik ako. Babalikan ko kayo. May kailangan lang akong gawin at tapusin. Alagaan at mahalin mo ang anak natin. Hindi man tayo nagmahalan nung nabuo siya. Mahal na mahal ko siya dahil anak ko siya. At gagawin ko ang lahat, hindi lang siya mapahamak. I need to go. Lumapit siya sa anak niya at hinalikan ito. Mahal na mahal ka ni Mommy. Babalikan kita, anak ko. Teka, saan ka pupunta? Anong nangyayari? Hinawakan ni Dark ang kamay niya para pigilan siya. Saka ko na ipapaliwanag sa'yo. Babalik ako, Dark. Babalik ako. Pangako. Pasensya na sa abala, pero kailangan na kailangan ko talaga ng tulong mo. Hintayin niyo ako. Babalik ako. 10 years later. Ngunit ang ipinangako ni Kendra na pagbabalik ay hindi na nangyari. 10 taon na ang nakalipas ngunit walang Kendra na bumalik. Daddy, where's my bag? You need to hurry. Mabilis na naglakad palapit si Dark sa anak at ibinigay ang bag nito. Sorry, Princess. May tawag lang. Tara na. Ihahatid na kita sa school. Malilate ka na. Nagtungo na sila sa garahe at sumakay sa kotse. Malilate ako because of you. Mahina siyang natawa dahil sa pagtataray ng anak niya. Sorry, Daddy's fault. Nang maihatid na niya ang anak sa school, ay humalik ito sa pisngi niya bago ito tumakbo papasok sa loob. Dumiretso naman siya sa trabaho pagkatapos niyang ihatid ang anak. Ang trabaho ay nasa loob lang din ng hasyenda dahil ang pagbebenta ng mga prutas at gulay ang negosyo niya. Habang nasa trabaho ay nakatanggap siya ng tawag sa ama. Bakit ba hindi ka sumasagot sa tawag, Dark? Ngayon namin kailangan ng tulong mo. Patunayan mo na may silbi ka rin sa pamilyang to. Pumunta ka sa bahay. Aasahan kita mamayang gabi. Dad, please. Huwag mo na akong kulitin. Aniya rito. Ngunit hindi tumigil ang kanyang ama. Hanggang sa makauwi siya sa bahay, ay hindi siya tinantanan nito sa kakatawag. Wala siyang nagawa kundi sumuko rito. Paalis na sana siya nang hinarang siya ng anak niya. Saan ka pupunta, Dad? It's late na. May pupuntahan lang ako. Nandito naman si Manang para bantayan ka. Done na bang assignments mo? If wala pa, gawin mo na. You can use your phone, pero hanggang 8 ka lang dyan. You need to sleep early. Daddy needs to go, Princess. Hinalikan niya ang anak sa noo bago umalis. Hindi nagtagal ay nakarating din siya sa bahay ng mga magulang. Inilibot niya ang tingin sa lupain nila. It's been 10 years. Wala pa ring pinagbago ang bahay nito. Still the same nightmare at impyerno. Bulong niya. Nang makarating siya sa loob ay naroon ang lahat. Ang kuya niya at ang asawa nito at ang mga magulang niya sa mahaba at malaking mesa. Huminto siya sa paglapit nang makita ang isang pamilyar na babaeng nakaupo. Kendra? Anong ginagawa niya rito? Babalik na ba siya sa amin? Namiss niya ba si Kitty? Pero bakit umabot ng 10 taon bago siya bumalik? Ani niya sa isip. Sit, Dark. Nagising siya sa realidad dahil sa sinabi ng daddy niya. Makasit naman to. Ano ako, aso? Para saan ba to? Maingay na umupo siya at agad kumain. Ano? Sabihin niyo na. May lakad pa ako. Huwag kang magsalita na puno ang bibig mo. Huwag kang uupo ng maingay. Huwag mong itaas ang paa mo habang kumakain. At higit sa lahat, bago ka kumain, hintayin mo ang lahat. Sermon ng daddy niya. Why would I, Dad? Ganito ako. Ano namang magagawa mo? Sabi mo nga, ikaw ang may kailangan sa akin. So go straight to the point. Bakit nagtipon-tipon ang lahat dito? What's the deal, guys? Tumitig siya saglit kay Kendra bago tumingin sa ama. Tutal nagmamadali ka naman at mukha kang may lakad. You're going to marry Kendra, ang pangalawang anak ng Minyola. Kumuha ng manok si Dark at isinubo ito bago tumango.
You agree? Tanong ng daddy niya. Masarap tong manok. Salamat sa pagkain. Nabusog ako. Tumayo siya at umalis na roon. Dark Castro, you will marry Kendra Mignola. Nagtaas lang siya ng kamay at kumaway bago tuluyang umalis. Nang makauwi si Dark ay dumiretso na siya sa kwarto para matulog matapos niyang silipin ang anak sa kwarto nito. Kinabukasan ay siyang sumundo sa anak. Hindi niya ito naihatid dahil puyat siya. Ang driver ang naghatid dito. Saan ka ba galing kagabi, Daddy? Sabi ni Manang, 1 a.m. ka na raw umuwi. Anang anak niya pagsundo niya rito. Wala nga akong asawa. Bantay sarado naman ako. Natatawang napailing na lamang siya habang nagmamaneho. Daddy, I'm asking you. Napaigtad siya dahil sa malakas na pagtili ni Kitty. Tinawagan ako ng lolo mo, okay? I saw your mom. Bahagya niyang tiningnan ng anak pero nag-iwas lang ito ng tingin. Nandun siya. Tapos sinabi ng lolo mo, napakasalan ko raw ang mami mo. Did lolo know na may anak na kayo? Biglang naging masigla ang boses nito. I'm sorry to disappoint you, princess. But no, sigurado akong tungkol na naman sa politika to. Ang daddy ng mami mo ay tatakbo bilang mayor. Ngayon ko lang nalaman na hipag pala ng kapatid ko ang mami mo. Bababa ang lolo mo sa posisyon niya. Pagkatapos, gagamitin nila ang isa't isa. Kailangan ng daddy ng mom mo ang daddy ko for election. Paliwanag niya sa anak. That's how our world works, princess. Kaya hindi kita ipinakikilala sa kanila. Isa yan sa dahilan. Imbes na living princess ka, mapupunta ka lang sa living hell. Hanggat hindi nagbabago ang mindset nila, hindi kita ipapakilala sa kanila. Ayoko maghirap ka. Masaya ka naman kasama ko, di ba? I'm happy na ikaw ang daddy ko. Hindi mo ko iniwan at pinabayaan. You spoil me and you are the only one that loves me. Daddy, can I ask you something? Sure, princess. Kahit ano. Ano bang tanong ng prinsesa ko? Sabi mo nga, di ba? Iniwan ako ni Mami sa'yo 10 years ago. Pero bakit hindi niyo po hinanap si Mami? Saglit na napaisip si Dark sa tanong ng anak niya bago siya natawa sa katangahan niya. Ang sabi kasi ng mami mo sa akin nung araw na yon ay ang mahalin at alagaan ka. Nung tinanong ko siya kung anong nangyayari, ay wala naman siyang naging sagot, kaya hindi ko na siya kinulit pa. Nirerespeto ko ang desisyon ng mami mo. Alam ko may dahilan kaya kanya iniwan sa akin. Kaya kahit na sobrang tagal bago siya bumalik, hinintay ko pa rin ang pagbabalik niya. Dahil nangako siyang babalik siya. But 10 years is too long. I know. At sa totoo lang, sumuko na rin yata ako sa paghihintay sa kanya. But she's back. Ani Kitty, hindi niya ba ako hinanap? Hindi kami nakapag-usap, anak. Nakakaintinding tumango ang anak niya. Habang siya naman ay nagtataka pa rin kung bakit hindi man lang siya nilapitan ni Kendra nung gabing yon. Ilang araw ang lumipas at kinukulit pa rin siya ng mga magulang sa gusto ng mga ito. Ngunit hindi siya nagpatinag. Ngunit isang araw ay nakatanggap na siya ng tawag mula kay Kendra. What do you want? Tanong niya sa babae sa kabilang linya. Let's have a dinner. Bawal kang tumanggi. Dahil curious siya sa maraming bagay ay pumayag siyang makipagkita sa babae. Bakit ba ayaw mong tanggapin ang proposal? Am I not pretty enough? Parang masamang-masama ang loob ng babae. Maganda ka naman. Ayoko lang ikasal. Libre mo ngayon? Order pa ako, ah. Nagtaas siya ng kamay at nagtawag ng waiter para sabihin ang order niya. Hindi niya ako kilala? Ani Dark sa isip. Sabi nila, isa kang black sheep sa pamilya ni Mayor Castro. That behavior na ipinakita mo sa akin nung gabi na yon, it says all. Wala kang galang. Pagkain lang ang inaatupag mo. Kung makagalaw ka parang barkada ang mga kausap mo. Tumango-tango si Dark habang maganang kumakain. I'm being myself. Kung ayaw mo, edi wag mo akong pakasalan. Imagine, ganito ang tatambad sa'yo araw-araw. No, may tumutulak sa akin na pakasalan ka. Kahit hindi ko gusto ang pagiging walang galang mo, may nagtulak sa akin na ituloy ito. Pakiramdam ko, may interesting sa buhay mo.
Alam kong hindi ka ganyan. You're just acting like that to shoo me away. Pero pasensya na, Mr. Dark Castro. Hindi ako madaling sumuko. Watch me. Ikaw mismo ang luluhod sa akin at magmamakaawang pakasalan ako. Lumapit si Kendra sa kanya para haplusin ang pisngi niya. Wala ka bang maalala? Okay, nalimutan mo na lahat. Hindi niya napigilang itanong. Napatigil ang babae sa paghaplos sa pisngi niya. Anong maalala? May dapat ba akong maalala? May past ba tayong dalawa? Kunot ang noong tanong ng babae. Wala, never mind. Hindi naman nangulit pa si Kendra at tumayo na. See you next time. Paalam nito sa kanya. Uy, bayad na ba to? Inirapan lang siya ng dalaga at umalis na. Nagtitipid ako. Napakagastos ng anak mo. Pero mahal ko pa rin naman. Prinsesa ko yun eh. Bulong niya pa nang wala na ang babae. Tinawag niya ang waiter kapag kuwan. Pa-take out nitong lahat. Hindi naman kasi siya kumain. Sayang lang. Thank you. Ano bang nangyayari? Bakit wala siyang maalala tungkol sa nangyari noon? Bakit wala siyang maalala na may anak siya? Wala nga ba talaga siyang maalala? O nagpapanggap lang siya? Sunod-sunod niyang tanong sa sarili habang nagmamaneho pa uwi. Nang makauwi ay sabay silang kumain ni Kitty. Hindi naman kasi siya nakakain ng maayos sa restaurant dahil hindi kumakain ng kasama niya. Hindi nakakagana. Ang sasarap naman ito. Saan galing to, Dad? Sa mami mo. Natigilan si Kitty sa naging sagot niya. Hinanap na ba niya ako? Bakas ang pag-asam sa mga mata ng anak niya. Naaawa siya rito, ngunit umiling lang siya. Aalamin ko ang lahat. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya ipapakilala sa iyo hanggang wala siyang sinasabing dahilan kung bakit hindi na siya bumalik. Alam kong may rason kung bakit hindi niya na tayo naaalala. Hinaplos niya ang buhok ng prinsesa niya at hinalikan ang noo nito. Kinabukasan ay dinalaw siya ni Kendra sa hasyenda. Hi, Dark. Bati nito sa kanya. Salamat sa libre mo kahapon. Nabusog si Kitty. Imbes ay tugon niya sa babae. Wala ang anak niya roon at kahahatid lang niya rito sa eskwela. Kitty, may alaga kang pusa? Wow, hindi ko inakala na may soft side ka pala. Actually, napadaan lang ako. May meeting ako malapit lang dito. Buti alam mo tong bahay ko. Aniya sa babae. Sinabi sa akin ng kapatid mo. Umalis din agad ang babae. Hindi niya ito maintindihan. Walang maalala, pero pinupuntahan siya. Kinahaponan naman pag-uwi ng anak niya, ay ikinwento niya rito ang nangyari. What? She said what, Dad? Napatakip si Dark sa tenga niya dahil sa malakas na sigaw ni Kitty. Sino bang nagbigay sa akin ng nickname? Hindi ba siya? Hindi ko rin alam kung bakit, Princess. Kung bakit hindi ka niya maalala. Or maybe, kinalimutan na niya ako. Napabuga ng hangin si Dark at niyakap ang anak niya. Hindi yan totoo. Alam mo ang pinakamahirap limutin? Umiling si Kitty bilang sagot. Ang pagmamahal ng isang magulang sa anak. Kung isa kang magulang, hindi mo kailanman malilimutan ang pagmamahal mo sa anak mo. May dahilan si Kendra. Alam ko, may dahilan kung bakit siya nagkakaganito. Madalas nang tumatambay si Kendra sa hasyenda para lang kulitin siyang pumayag sa kasal. Ngunit hindi pa rin ito nakikita si Kitty dahil sa tuwing nagpupunta ito ay nasa eskwela ang anak nila. Anong nangyari sa'yo nung umalis ka? Bakit hindi mo na ako kilala? Tanong niya sa babae. Ano ka ba naman, Dark? Nakalimutan mo na ba? I'm your fiancé. Siyempre kilala kita. Tiningnan siya ng babae na parang nawiwirduhan ito sa kanya. 10 years ago, hindi mo talaga naaalala ang nangyari? Natigilan ng babae. Kilala mo ko? Alam mo ba ang nakaraan ko? Bakit? Hindi mo ba maalala ang nakaraan mo? Honestly, hindi talaga. Wala akong maalala. Ang naaalala ko na lang ay nasa ospital ako pagkagising ko.
Tapos sabi nila 5 years akong in coma. Ilang months pa akong nanatili sa ospital bago ako nakalabas. Tapos ilang taon din ako sa recovery. Pero wala na talaga akong maalala. Around 2 years ago lang, noong maging ready ako na humarap ulit sa mundo. Anang babae sa kamapait ng umiti. Am I bad? Maldita ba ako? Walang awa? O mabait naman? I want to know more about me. Pero walang nakakaalam. Ayaw rin ni na daddy at ate na pag-usapan ng tungkol doon. Hindi tayo close kaya hindi ko alam ang ugali mo. Aniya sa babae. Totoo naman yon. Sumimangot ito. Akala ko pa naman ay marami kang alam tungkol sa akin. Hindi na rin nagtagal si Kendra dahil tinawagan ito ng ama. Pagdating ng hapon ay sinundo niya na rin si Kitty mula sa eskwela at pag-uwi nila ay ikinuwento niya rito ang nalaman kay Kendra. Amnesia? Sabi mo ang amnesia ay walang maalala. It means hindi niya ako maalala? Hindi niya maalala na may anak siya at meron siyang ikaw, Daddy? What's your plan then? Hindi ko alam, Princess. Anong nangyari sa kanya? Bakit siya nag-amnesia? Aksidente lang ba ang nangyari? O may nagsadya nun? At kung meron, bakit? Anong dahilan? Frustrated niyang sabi sa anak. Eh di imbestigahan mo, Daddy. At mag-isip ka rin ng plan kung anong gagawin natin para may maalala si Mami about sa atin. Suhestyon ng anak niya na sobrang mature kung mag-isip. Kaya naman kinagabihan ay tinawagan niya ang kaibigang investigador para magpatulong. At kinabukasan lang ay tumatawag na ang investigador sa kanya para sabihin ang mga nalaman nito. Car accident, Torque? Ani Simon, ang kaibigan niyang investigador. Nai-report sa mga pulis ngunit walang kaso. Dahil namatay rin ang driver ng kotseng nakabangga sa kanya. Parang wala namang kakaiba o foul play sa nangyari sa kanya. Pero ewan niya kung bakit hindi siya kontento roon. Noong araw na nagpaalam si Kendra sa kanya ay halatang may tinatakbuhan ito. Sa dami ng tumatakbo sa kanyang isip ay nagpa siya na lang siyang magtungo sa farm kahit weekend at family day nila ng anak. Bandang tanghali na nagpa siya siyang bumalik sa bahay at nagulat siya nang makita si Kendra na papasok sa bahay niya. Bago pa niya mapigilan ang babae na pumasok sa main door, ay may harina ng sumalubong dito pagbukas nito ng pinto. Napailing na lamang siya dahil sa ginawang pag-welcome ni Kitty sa mami nito. Oh my God! Malakas na napatili si Kendra dahil sa harina sa mukha at damit ito. Now I know kung saan nagmana si Kitty sa malakas at masakit sa tenga na tili. Bulong niya sa naglakad na papasok sa loob at kinarga ang anak niya. Who are you? Bakit ka nandito? Another girl? Bakit lagi-lagi na lang ibang girl ang dinadala mo rito sa house, Daddy? Nanlaki ang mata niya dahil sa pagbibintang sa kanya ni Kitty. Daddy? Ani Kendra. May anak ka na, Dark? Tila gulat na gulat ito sa nalaman. Ano naman if may anak ang daddy ko? Nagpababa si Kitty at malditan itong hinarap ang ina. Alam ba ito ng pamilya mo? Imbes ay tanong sa kanya ng babae. Hindi. Sagot niya sabay iling. Pero kahit nasabihin mo sa kanila, itutuloy pa rin nila ang kasal. Dahil ganyan sila kadesperado sa politika. Kailangan nilang isa't isa. Pero maghanda na rin tayo dahil alam kong darating ang araw na magsasaksakan sila sa likod. So, you badly want to marry me? Kahit nagulat sa revelasyon, ay dahan-dahan na tumango si Kendra. First step, maging maayos kayo ng anak ko. Magiging anak mo rin yan soon kapag naging mag-asawa tayo. Dagdag niya. Makikipag-ayos ako sa tutang to? Hindi makapaniwalang itinuro ng babae ang anak niya. Oh my God! No! Over my dead body! Excuse me po, hindi ako tuta. And like you, ayaw ko rin makipagsundo sa'yo. I don't like you for my dad. Ako lang dapat ang princess ng daddy ko. Hindi ka dapat nakikisali. Sorry ka, pero magiging queen ako ng daddy mo. At kapag naging queen ako, mawawalan ka ng posisyon dahil hindi ka na magiging princess ng daddy mo. Dahil magkaka-baby kami kapag ikinasal kaming dalawa. Napatampal si Dark sa noo niya dahil sa bangayan ng dalawa.
Napikon si Kitty sa sinabi ni Kendra dahil malakas itong tumili at tumakbo papunta sa kwarto nito. Nagtaas siya ng kamay nang tingnan siya ng masama ni Kendra bago ito nagmarcha papasok sa loob ng bahay. God help me. Sapat na sa akin ang malditang anak. Huwag mo naman dagdagan ng malditang asawa. Palihim na dasal niya dahil sa inakto ng dalawa. Iniwan na muna niya si Kendra sa ibaba at pinuntahan ng anak niyang nagkukulong sa kwarto nito. Ayaw mo ba? Your mommy's here. Hindi ba't gusto mong maalala ka niya? Yung pag-welcome mo sa kanya, hindi maganda. Umupo siya sa higaan ng anak at hinaplos ang buhok nito. Hindi naman para sa kanya yun eh. Asyomera siya. Para sa'yo yun. Pero bigla na lang siyang pumasok at sinira ang prank ko sa'yo. Well, she deserves that. Iniwan niya ako ng ilang taon. Tapos babalik siya na hindi niya ako naaalala. Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo rito kay Tiana? Walang maalalang mami mo. Hindi ba tinanong mo pa ako kung anong plano ko? May plano na ako. Umupo si Kitty at tiningnan siya. Ang plano ko ay buuin ang pamilya natin. She wanted to marry me at ibibigay ko yun sa kanya. Tutulungan natin siya makaalala. Wala tayong sasabihin, pero marami tayong gagawin. So be good to her, princess, okay? No, hindi ako magiging mabait bigla sa kanya. Baka bigla niyang isipin na easy to get ako at kung sino-sinong ina ang tatanggapin ko. Baka isipin niyang uhaw na uhaw ako sa atensyon at pagmamahal ng isang ina. If you have a plan, Dad, I also have. Umirap ito sa kanya bago padabog na humiga. Sana makatulong yung plano mo para maibalik ang alaala ng mami mo. Humalik siya sa buhok ng anak niya bago umalis at puntahan si Kendra sa kusina. Napakalma mo na ang little brat mo? Agad na tanong ng babae sa kanya. Well, kung nagtataka ka kung kanino tong damit na suot ko, sa'yo siguro to. Pumasok ako sa isang kwarto at kumuha ng damit dahil napuno ng dumi ang damit na suot ko kanina. Don't tell me na hahayaan mo lang akong suotin ang maduming damit na yon. Why are you here? Ano gusto mo? Imbis ay tanong niya sa babae. Napaupo siya sa harap ng kitchen counter. Hindi mo pa tinatanggap ang engagement. Bakit? Siguro naman wala ka namang girlfriend, kahit kung sino-sinong babae ang dinadala mo rito. Umiling si Dark bilang sagot. Sinabi lang ni Kitty yun para inisin ka. Wala akong ibang babaeng dinala rito. Then why? Dahil siguro sa little brat mo, no? Don't worry, hindi kita isusumbong. Wala akong pakailam kahit isumbong mo ko. Wow, calm down, Dark. Sungit ha? I know, at napag-isip-isip ko rin kaninang sinabi mo. And you're right. Walang pakialam ang parents natin kung anong sitwasyon na meron ka ngayon. So I'll try to get along with your daughter. I only have 2 conditions. 1, ayoko na lagi kayong nag-aaway ni Kitty sa harapan ko. Masakit sa ulo, Kendra. 2, no other man. Napangiti ito sa pangalawang kondisyon niya. So possessive ha? Don't worry, wala akong iba at hindi na rin titingin sa iba. Pero kailangan ay ganun ka rin. Makakaasa ka. 10 years na akong walang babae. Deal! Anang babae. Matapos ang masinsinan nilang pag-uusap ay niyaya na niya palabas mula sa kusina ang babae. Nakasalubong nila sa dining area si Kitty. Nandito pa rin ang babaeng yan dati? Fiancé ako ng daddy mo. Magiging mag-asawa kami kaya wala kang pakialam kung mananatili ako sa bahay ng fiancé ko. Tutang pusa. Napatakip si Dark sa tenga niya dahil sa malakas na pagtili ni Kitty. Enough! Natahimik ang dalawa dahil sa malakas at maotoridad na sigaw niya. Enough, please. Naririndi na ako sa pag-aaway niyo. Paalisin mo kasi yan dito, Daddy. Ilagay mo kasi sa sako ang batang yan at itapon sa ilog. Kendra, anak ko ang sinasabi mong bata. Anak ko ang sinasabi mong tutang pusa. Anak ko ang inaasar mo. Anak ko yan. Baka nakakalimutan mo. Nanggagalaiti niyang saway sa babae. Bumilat si Kitty kay Kendra na tila sinasabing nanalo ito, kaya binalingan niya ito. Ikaw naman, Kitty. Sumusobra na yung pagiging brat mo.
Mas nakakatanda sa'yo si Kendra, kaya kailangan mo siyang respetuhin kahit na ayaw mo pa. Huwag kang bastos, hindi kita pinalaking ganyan. At ikaw, Kendra, kung hindi mo kayang pakisamahan ng anak ko, cancel na ang deal natin ng pagpapakasal. Nanahimik ang dalawa pagkatapos niyang sermonan. Nang mag-ring ang cellphone niya, ay umalis na muna siya roon para sagutin ang tawag. Samantala pag alis ni Dark, ay galit na binalingan ng anak nito si Kendra. Hindi pa to nangyari dati. Ni minsan ay hindi nagalit si Daddy sa akin. Kaya siya nagkakaganito because of you. Paratang nito sa kanya. Napahawak siya sa dibdib dahil sa kanya isinisisi nito ang lahat. Excuse me, hindi lang siya galit sa'yo, sa akin din. So kung ayaw mo magalit pa ang daddy mo, kailangan mo kong pakisamahan. Kailangan kong pakasalan ng daddy mo. While ayaw mo naman na magalit palalo ang daddy mo sa'yo. Magagalit si daddy sa akin, pero saglit lang. Daddy loves me. Ha? Tandaan mo to bata. Hindi lahat ng pagmamahal magtatagal. Inirapan lang siya ni Kitty bago ito nagmarcha paalis. Magmula noon ay nagpapanggap na silang okay ni Kitty kapag nasa harap ng ama nito. Nagbabangayan na lang sila kapag busy sa farm si Dark. Ilang linggo matapos nilang magkasundo na magpapakasal, ay tumira na siya sa hasyenda. Ewan niya ba sa kanya kung bakit kating-kati siyang makapasok sa buhay ni Dark. Kung tutuusin, ay pwede naman siyang tumanggi sa kasal at hayaan na lang na magalit ang daddy niya. Una, mukhang ayaw naman ni Dark sa kanya. Pangalawa, ayaw rin sa kanya ng anak nito. Habang engaged tayong dalawa, ay dapat kilalanin natin ang isa't isa. Paborito mo ang manok, pero wala kang tinatanggihang pagkain. At mukhang wala kang allergies, based on my observation. At sa anak mo namang Impacta, mahilig siya sa sweets, pero mas dinaig pang ampalaya sa sobrang bitter. Aniya kay Dark habang nag-aagahan sila. Naihatid na nito sa eskwela ang anak nito. Ikaw, anong alam mo tungkol sa akin kung palagi ka lang nasa farm mo at ginawa mo na akong bantay ng anak mo? Mahilig ka sa bags at makeups. Maarte ka at ayaw mong nadudumihan ka. Magaling ka mag-bake at katulad ng anak ko, mahilig ka rin sa sweets. Gusto mo maganda ka kada umaga at sexy ka sa gabi. Nag-routine ka muna bago matulog. Nagsusuot ka ng mask at nanonood ng Netflix hanggang makatulog. Mas gusto mong nakalugoy ang buhok mo. Pero kapag may ginagawa ka, tinatali mo to dahil kumakati ang leg mo sa tuwing may mamumuong pawis dyan. So far, yan pa lang ang alam ko. Hindi makapaniwala si Kendra sa sinabi ni Dark. Ang dami mong alam. Akala ko puro work ka lang. Akala mo lang yon. O siya, pupunta na ako sa farm. Bawal ka ron, maarte ka. Sabi pa nito bago umalis. Habang tumatagal na nagsasama sila ay mas lalo niyang nakikilala si Dark. Napaka-sweet at understanding niya sa anak niya. Sobrang haba pa ng pasensya. Hindi man siya nakatingin lagi sa akin o kahit wala man siya sa bahay, ramdam na ramdam ko pa rin ang presensya niya. Napakapayapa ng puso ko kahit wala siya rito. Pagkausap niya sa sarili habang nasa harap ng salamin. Mahigit 1 buwan na siya roon at may mga pagbabago na rin, lalo na sa relasyon nila ni Kitty. Napapansin niyang unti-unti nang binubuksan ng bata ang puso sa kanya. Nang umagang iyon ay sabay-sabay silang nag-agahan. Dahan-dahan lang sa pagkain, Kitty. Makakahabol ka pa sa field trip mo. Ani Dark sa anak, sobrang excitement ng bata. Nang nagdaang gabi nga ay tinulungan niya pa itong mag-empake ng dadalhin. Nahulog ang tablecloth niya kaya yumuko siya para damputin iyon. Pero napatigil siya nang makita ang kamay ni Dark na nakahawak sa kanto ng lamesa para hindi siya mauntog doon. Lihim siyang napangiti. What? Tinaasan niya ng kilay si Kitty nang tumingin ito sa kanya at ngumiwi. Kumalma ka. Baka ma-fall ka kay Daddy. I gotta go, Dad. Tumakbo na si Kitty pagkatapos kumain. Bruha talaga. Sa isip-isip niya. Ang driver ang naghatid kay Kitty sa school kung saan naghihintay ang bus na gagamitin ng mga estudyante sa field trip. May date na ang kasal natin. Malapit na. Aniya kay Dark nang sila na lamang dalawa. Yeah, tumawag si Daddy sa akin. Hayaan mo na. Mag-participate na lang tayo.
Pero alam ko at sigurado akong silang gagalaw at maghahanda sa seremonya. Kailangan ko nang umalis. Baka matagalan ako sa pag-uwi dahil may meeting ako sa mga sinusuplayan namin. Isinuot na ng lalaki ang sapatos nito. Kapag wala pa ako ng hapunan, sabay na kayong kumain ni Kitty. Huwag kayong mag-away. Alis na ako. Nanlaki ang mata ni Kendra nang humalik si Dark sa noo niya. Halatang natigilan din ng lalaki sa ginawa nito. I'm sorry. No, ayos lang. Magiging asawa mo rin naman ako. Hatid na kita sa labas. Tumayo siya at nauna nang lumabas. Kahit na magiging asawa na kita, kailangan pa rin kitang respetuhin. Ni Dark bago sumakay sa kotse nito. Pero ayos lang talaga. Kailangan mag-work tong relasyon natin para maging masayang pagsasama nating dalawa kasama si Kitty. Napangiti si Dark at tumango. Sinali mo na rin si Kitty sa mga plano mo. Mukhang napapalapit ka na sa anak ko. I gotta go. Mag-iingat ka. Ikaw ang mag-ingat at ikaw ang aalis. Natatawang sabi niya. Ngumiti ang lalaki at tumango. Nagmamaneho na ito paalis ay napahawak siya sa dibdib at napangiti. Kinagabihan ay silang ang dalawa ni Kitty ang naghapunan dahil abala pa rin daw si Dark. Mahal mo na si Daddy, no? Ngumingiti ka na lang sa tuwing tumitingin ka kay Daddy. May spark sa mata mo at namumula ka sa tuwing may magagandang ginagawa si Daddy sa'yo. So yeah, I know na mahal mo na si Daddy. Napatingin si Kendra kay Kitty. Mabuti na lang talaga wala pa si Dark dahil lagot talaga ang batang to sa kanya kung nagkataon. Ano naman ngayon kung love ko ng daddy mo? Scared, ha? No, I'm not. Ikaw ang dapat matakot. Nagmamahal ka habang may amnesia ka. Hindi mo pa alam ang nakaraan mo. Malalim na napaisip si Kendra sa sinabi ni Kitty noong hapunan. Tamang bata. Hindi pa buong alaala ko, pero nagdidesisyon na agad ang puso ko. Bida-bida talaga. Pabagsak na umupo siya sa sofa. Sa ganoong pwesto siya naabutan ni Dark pag uwi nito. Ayos ka lang ba, Kendra? Masyado bang nakakapagod bantayan si Kitty? Tanong ng lalaki. Pasensya ka na kung palagi akong busy sa work. Madadagdagan ng miyembro ang pamilya ko, kaya kailangan ko magdoble kayod. Sino naman ang tinutukoy mo? May ibang anak ka pa? Kunot ang noong tanong niya. Natotroma na siya sa mga revelasyon. Ilan bang panganay mo? Sabihin mo na agad. Ikaw, magiging parte ka na ng pamilya ko. Mahilig ako sa bata, kaya hindi ko maipapangakong hindi tayo magkakaanak. Pabirong sagot ng lalaki. Kinagat ni Kendra ang loob ng pisngi niya nang maramdaman ng kakaibang kiliti sa tiyan niya. Ngayon ay sigurado na siya sa nararamdaman niya. Hindi importante kung naaalala ba niya ang nakaraan niya. Ang mahalaga ay ngayon. Inaamin na niya sa sariling mahal na niya ang lalaki. Hindi niya alam kung aamin ba siya o ano. Ang alam lang niya ay gusto niya itong makita. Kinabukasan ay naulinigan niyang nag-uusap ang mag-ama sa kwarto ni Kitty. Hindi naman siya dapat makikinig at dadaan lang siya para bumaba sa unang palapag. Ngunit hindi niya napigilan ang sarili. Daddy, ang tagal na pero parang wala pa rin namang nangyayari. Tinig ni Kitty iyon. Bahagyang nakaawang ang pinto kaya rinig niya ang mga ito. I'm sorry, Princess. Kasi kahit anong gawin ko, ay wala pa rin nangyayari kay Kendra. Sinubukan ko naman lahat. Baka sakaling may maalala siya pero wala pa rin. Hindi nagtagumpay ang plano ko. Kumunot ang noo niya sa narinig bago siya pumasok sa loob. Anong plano? Sabay na napatingin sa kanyang mag-ama. Kendra. Anong plano, Dark? Napaibigin ako o ang sumuko ako sa pangungulit na pakasalan ako? Kasi kung yan ang plano mo, nagtagumpay ka. Nagtagumpay kang paibigin ako. Bakit hindi ko man lang napansin na nagpapanggap ka lang pala? Hindi makapaniwalang napailing si Kendra at tumakbo paalis doon. Sumakay siya sa sasakyan at nagmaneho paalis doon. Akala ko pa naman mahal na niya ako. Pero bakit nangyayari sa akin to? Hindi ba ako kamahal-mahal? Wala na nga sa akin ang atensyon ni Daddy. Halata pang ayaw sa akin ni ate. Hindi pa ako mahal ng lalaking mahal ko. Grabing kaparusahan naman to. Hindi niya mapigilan ang maiyak sa lahat ng nangyari. Hindi ba ako kamahal-mahal?
Iyon ang huling tanong niya sa sarili bago nanlaki ang mga mata at iginilid ang sasakyan para iwasan ng isang truck sa harapan niya. Ngunit sa pag-iwas niya, ay may isang sasakyan pala na mabilis ang pagtakbo, dahilan kaya nabangga ang sasakyan niya. Iyon ang huling naalala niya bago malakas na tumama ang ulo sa manibela at bintana ng sasakyan. Kitty! Nagulat si Dark nang marinig ang sigaw ni Kendra. Halos 1 linggo na itong tulog matapos maaksidente. I'm here po. Anang anak niya saka lumapit sa ina. Ang sakit ng ulo ko. Bulalas ni Kendra na halos sabunutan ng sarili. Doc! Nurse! Doc! Natataranta naman siyang tumakbo palabas para humingi ng tulong. Nang dumating ang doktor ay chinek agad nito si Kendra. Hinili niya muna ang anak palabas ng ward para hindi magambala ang mga doktor. Name ko ang unang tinawag niya na magising siya, Daddy. Ani Kitty sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pangalan mo ang sinigaw niya. Pero I know something is off. Ilang araw siyang tulog pagkatapos ng successful na operasyon. Tapos pagkagising niya, pangalan mo ang sinigaw niya. Naaalala niya na kaya ako? Niyakap niya ang anak. Umaasa na naman ito. At alam niyang masasaktan na naman ito kapag mali ang akala nito. Sana anak, sana nga. Binantayan ni Dark si Kendra hanggang sa tuluyan na itong gumaling at pwede nang makalabas mula sa ospital. Ihahatid na kita sa inyo. Aniya sa babae. Bakit? Hindi na ako pwede sa bahay mo? Fiancé mo pa rin ako. Sigurado ka? Tanong niya. Nang tumango ang babae ay dumiretso nga sila sa bahay niya sa hasyenda. Sabay-sabay silang naghapunang 3 at nang matapos kumain ay pinigilan siya ng babae sa pagtayo. Pwede ba kitang makausap? Nagtatakang tinitigan niya ito. Tungkol saan? Good night, Kitty. Baby. Imbes ay paalam nito sa anak nila nang maunang tumayo si Kitty para bigyan sila ng privacy. Tumaas ang kilay ni Kitty. Okay, good night, weirdo. Imbes na mainis ay natawa pa si Kendra sa tinura ng anak nila. Anong pag-uusapan natin? Tanong ni Dark sa babae nang sila na lamang dalawa. I'm sorry. Kasalanan ko kung bakit ka na-aksidente. Pero mali ang iniisip mo. Bakit mo naman naisip na pinaglalaroan lang kita? Nagbuntong hininga siya. Kung hinayaan mo lang sana ako magpaliwanag, ay hindi ka na na-aksidente pa. Ang plano mo siguro ay ang maalala ko ng lahat. Anang babae saka ngumiti na mapait. Naaalala ko ng lahat. Good thing pa rin naman ang aksidenteng nangyari sa akin. Huwag mong sabihin yan. Hindi mo alam kung gaano ko nag-alala nang bigla na lang may tumawag at sinabing na aksidente ka. Salamat. Salamat dahil inalagaan mo ko. Salamat dahil nag-alala ka. Salamat dahil may nag-aalala pala sa akin. Kasi pakaramdam ko ayaw sa akin ni na daddy at ate. Ni hindi nga nila ako dinalaw nang maospital ako, di ba? So thank you. Hinawakan niya ang kamay ng babae at pinisil iyon. Kamahal-mahal ka, Kendra. Maraming tao dyan na nag-aalala sa'yo. Dahil lang may 2 tao na may ayaw sa'yo, ay nakalimutan mo na agad kung gaano karami ang tao sa mundo. Noong araw na sinabi mo sa akin na mahal mo ako, hindi ako makapaniwala sa sinabi mo. Dahil sa loob ng 11 years na minahal kita, sa wakas, natupad pa rin ang hiniling ko sa Diyos. 11 years? Kumunot ang noo ng babae. Honestly, nung araw na nagising ako sa malakas mong pagsipa, nagustuhan na agad kita. Hinihintay ko palagi ang tawag mo. Ngunit wala ako natanggap ni isang tawag mula sa'yo. Kaya kinalimutan na kita at bumalik sa gawi ko. Nag-bike racing, ng babae, puro inom, party. Nagbago ang buhay ko na may tumawag. At nagpakilalang siya si Kendra. Mas binago mo ko nang ibinigay mo sa akin si Kitty. Ilang taon kitang hinintay na bumalik. Dahil kay Kitty nawala ang lahat ng bisyo ko. Umayos ako. Hindi na ako nagbabike racing dahil kung sakaling maaksidente ako, may anak akong maiiwan dito. Noon sumasakit ang ulo ni Daddy sa akin. Kasi kung hindi sa presinto, sa ospital niya ako sinusundo. Yeah, I'm a black sheep. But when Kitty came, nag-focus na lang ako sa pagpapalaki sa kanya. At hindi ako napagod na maghintay sa'yo.
Para masabi ko sa'yo kung gaano kita kamahal, Kendra. Nakita niya ang pagkislap na mga mata ng babae dahil sa confession niya. Totoo ang lahat ng iyon. Kung paano minahal niya ito, kahit 2 beses lang silang nagkita. At sobrang iksipan ng mga sandaling iyon ay hindi niya alam. Marahil isa ang kanilang anak sa mga dahilan. At ang pagmamahal niya rito ay umabong habang nakakasama niya ito sa hasyenda. Kahit na wala itong maalala. I love you, Dark. Anang babae na tumayo pa para yumakap sa kanya. Nang hindi makontento ay kumandong pa ito sa kanya. Hinaplos niya ang buhok ni Kendra at hinalikan ito. Mahal na mahal din kita, Kendra. Thank you for coming back. Imbis na sumagot ay hinagkan lang siya nito sa labi. Pwedeng magtanong, Kendra? Anong nangyari sa'yo nung araw na umalis ka at iniwan sa akin si Kitty? Umayos ng upo ang babae sa kanyang kandungan. Yan ang gusto kong sabihin. Thank God at nagtanong ka. Nakalimutan ko kasi. Nang nalaman kong buntis ako kay Kitty, ay nagpakalayo-layo ako sa pamilya ko. Kasi alam ko kung anong gagawin nila kapag nalaman nilang nagdadalang tao ako. Ipapalaglag nila ang anak ko. Bala kasi akong gamitin ni Daddy sa eleksyon niya. At bawal akong mabuntis dahil sigurado akong ipapakasal na naman niya ako sa iba. Kaya umalis ako roon. Safe kong nailuwal si Kitty. Pero bigla nalang may sumugod sa lugar kung saan ako namamalagi. Alam kong sina Daddy iyon, kaya umalis ako at ibinigay sa'yo si Kitty. Dahil alam kong safe siya sa kamay mo. May balak naman talaga akong bumalik, Dark. Hinaplos ni Kendra ang pisngi niya. Balak nila akong ipakasal, kaya tumakas ako at binala kong bumalik sa'yo. Hindi kita kilala at hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko. Safe ako kung sakaling pupunta ako sa'yo. Pero nang nasa biyahe na ako, bigla na lang may bumangga sa akin at may bumaril sa kotse ko. Naaksidente ako. Iyan ang naaalala ko. Sa tingin mo may kinalaman ba ang daddy mo sa nangyari? Hindi lang si Daddy, pati na rin si ate. Pero hayaan na lang natin. Ang mahalaga, buhay pa naman ako at kasama kita. Hindi siya makasagot dahil para sa kanya ay hindi dapat hinahayaan ang bagay na iyon. Sariling pamilya nito ang halos pumatay rito. Anong klaseng pamilya iyon? Kinabukasan ay masayang pinagmasdan ni Dark ang kanyang mag-ina. Ew! Why are you acting like this? Ang weird mo. Pinigilan ni Dark ang matawa habang kagatang isang toasted bread dahil sa paglayo ni Kitty kay Kendra. Dahil nawiwirduhan ito sa galaw ng ina. Ayaw mo nun? Mabait na ako sa'yo. Hindi na kita aawayin. Sagot naman ni Kendra sa anak. Naaalala niya ang lahat. Simpleng sabi niya sa anak. Nalaki ang mga mata ni Kitty at napatingin kay Kendra na nakangiti. Nag-usap ang dalawa habang tahimik lang siyang kumakain. Pinakalma ni Kendra ang anak nila nang nagsimula itong umiyak. Tumingin sa kanya si Kendra para humingi ng tulong pero nagpatuloy lang siya sa pagkain. I'm sorry kung iniwan ka ni Mami. Babalik ka naman sana kita. Kaya lang may nangyaring hindi maganda. Paliwanag ng babae sa anak nila. I understand, Mami. Sagot naman ni Kitty na umiiyak pa rin. Thank you, anak ko. Sorry kung minalditahan kita. Anang anak nila. Okay lang. Kasalanan ko rin naman. Minalditahan din kita. Natatawang sagot ni Kendra. Maya-maya pa ay tumatawa na ang dalawa. Napangiti nilang siya at hinayaan ang dalawa na namnamin ang moment ng mga ito. Habang nasa farm siya ay binili na niya ang mga itong magbanding para naman maibsan ng isang dekadang pagkakawalay ng mga ito sa isa't isa. Maayos na kayo? Tanong niya kay Kendra pagbalik niya mula sa farm. Napansin niyang nasa sofa ang anak nila at natutulog. Lumapit ang babae sa kanya at saka yumakap. Ang ganda ng pagpapalaki mo sa anak natin. Lumaki siyang maintindihin. Akala ko magagalit siya at itataboy ako, pero naintindihan niya ang dahilan ko. Kaya lang napakataray ng anak natin. Masyadong bratinela. Parehas lang naman kayo. Huwag ka nang magreklamo. Nagkatawanan na lang sila. Mabilis na lumipas ang mga araw at natuloy nga ang kasal nilang dalawa, ngunit hindi nila isinama si Kitty dahil nagdesisyon silang huwag ipakilala ang bata sa mga pamilya nila. Sa kabila niyon ay may plano silang magpakasal ulit at isasama na nila si Kitty. Ang totoo ay may mga plano pa siyang gawin bago ilabas ang anak niya.
Sa ngayon, ayaw na muna niyang makilala ito ng mga lolo at lola nito. Sige dude, thanks. Good luck. Pinatay na ni Dark ang tawag bago yumakap sa asawa niyang tulog pa rin sa tabi niya. Kung para sa'yo wala lang ang nangyari. Ako hindi. Magbabayad ang may gawa at ang dahilan kung bakit ka na-aksidente. Kung bakit ilang taon ang nasayang. Hindi ako titigil hanggat hindi sila bumabagsak at hindi sila lumuluhod sa harapan mo para humingi ng tawad. Kinabukasan ay aligaga ang asawa niya. Pinapatawag tayo sa bahay niyo dahil sa kumakalat na video at pictures ni Daddy. Anang babae habang nasa biyahe sila patungo sa bahay na magulang niya. Ang daddy ni Kendra ay naroon sa bahay nila kasama ang pamilya niya. Kung kailan malapit ng botohan, saka naman nangyari to. Malakas na sigaw ng ama ni Kendra. Iyon ang naabutan nilang tagpo. Nakuhanan kasi ng video ang daddy ni Kendra na may tinotorture. Hindi ka kasi nag-iingat. Alam mong konting pagkakamali mo lang ay talagang bagsak ka. Kailangan nating alamin kung sino ang may gawa nito. Ang daddy naman niya iyon. Umupo siya sa tabi ng asawa sa hapagkainan at kumain na. Honey, gusto mo? Tiningnan siya ng masama ng asawa dahil sinubuan niya ito ng pagkain. Dark, sumeryoso ka naman. Saway sa kanya ng ama. Kapag hindi nanalo si Menyola sa pagka-mayor, talagang bagsak tayong lahat. O bakit nadamay ako? Anong kinalaman ko sa inyo? Yung pera na meron ako, pera ko. Ang pera na meron kayo, pera ng taong bayan na kinuha nyo. Malaki ang pagkakaiba. So kung bumagsak man kayo, hindi ako kasali. Dahil sa isinagot niya ay mas lalong nagalit ang mga ito. Pasensya na po. Tara na, Dark. Hinila siya ni Kendra paalis doon. Dahil sa ginawa mo, mas ginagalit mo lang sila. Paninermon sa kanya ng misis sa loob ng sasakyan. Honey, wag naman tayo mag-away dahil lang doon. Dahil lang? Dahil lang dun, Dark? Alam mong namomroblema sila, tapos ikaw nagawa mo pang magbiro? Binastos mo pa sila. Ngayon alam ko na kung saan nagmana si Kitty sa pagiging bratinela niya. Ang lakas naman ng loob mong husgahan ng pagiging ama ko. Bakit? Nasaan ka ba noong mga panahon na dapat ikaw yung nasa tabi niya? Sumbat niya kay Kendra na pinagsisisihan din niya dahil nakita niya sa mga mata nitong nasaktan nito. Hanggang sa makauwi sila ay wala silang imikan. Kinahaponan ay nagdesisyon siyang magpalamig muna kasama ang kaibigang si Carl. Wow, kalma dude. Ani Carl sa kanya matapos niyang tunggain ang alak sa kopita. Ano, nagawa mo na ba ang lahat? Sure na ba talaga na mananalo ka? Hindi pwedeng manalo si Menyola sa pagiging mayor. Deserve ng bayang tong maayos na pinuno na hindi lang perang iniisip. At ikaw yun, Carl. Bakit ba desperado kang pabagsakin ang pamilya ng asawa mo? At alam mo naman siguro na kapag bumagsak sila, may posibilidad na madamay ang pamilya mo. Alam ko, Carl, pero hindi ko papalagpasin ang ginawa nila kay Kendra. Kailangan nilang magbayad. Nakipag-inuman siya sa kaibigan hanggang hating gabi at kinabukasan ay hindi na niya alam kung paano siya nakauwi. Ano, masakit ang ulo? Iinom ka pa? Paninermon agad ni Kendra sa kanya nang kakain na sana sila ng agahan. Naihatid ko na si Kitty sa school niya. Dagdag pa nito, tumango si Dark at nagpatuloy sa pagkain. Sorry kagabi, sabi pa ni Kendra. Alam kong fall ang sinabi ko. Hindi ko dapat sinabi yon dahil ikaw ang nagpalaki kay Kitty noong mga panahon na wala ako. At malaki ang pasasalamat ko sa'yo dahil minahal mo siya. Pero sana naman, Dark, magbigay ka naman ng kaunting respeto sa mga magulang mo. Paano kapag nakita yan ni Kitty at gayahin niya? Anong mararamdaman mo kung sakaling ang sarili mong anak ay bastos at walang galang sa'yo? Sorry rin sa nasabi ko. Alam kong may choice ka. Hindi mo naman iiwan sa akin si Kitty. Pero ang tungkol sa pamilya natin, ewan ko, may mga taong binabagayan ng respeto. Hindi ko pa rin problema kung matalo sila. Buntong hininga lang ang tanging isinagot ng asawa niya. Pagdating ng araw ng eleksyon ay nanggagalaiti na naman ang mga magulang niya dahil may video na kumalat kung saan binati niya si Carl sa pagkakapanalo nito bilang alkalde ng probinsya nila. Ano yun? Galit na galit ang ama niya pagdating nila sa bahay ng mga ito. Natalo tayo tapos binati mo pa siya?
Bawal bang batiin sa pagkapanalo ang kaibigan ko, Dad? Nalaglag ang panga ng lahat dahil sa naging sagot niya. What do you mean? Tanong ni Kendra sa kanya. Bakit ko hahayaan na manalo ang taong muntik ng patayin ng babaeng mahal ko? Hindi nakabalik si Kendra sa amin dahil sa ginawa ng gagong menyo lang yan. Muntik na kaming hindi mabuo dahil sa kagagawan niya. But thank God, gumawa pa rin ang Diyos ng daan para magkita kaming dalawa. And now, she's my wife. Natuon ang atensyon ng lahat sa kanilang mag-asawa. May anak na kami ni Kendra, 10 years old, babae, prinsesa namin. Muntik nang mawala ng ina ang anak ko dahil sa kagagawan niyo. And now, sa tingin niyo uupo lang ako at sasamahan kayo makipagplastikan sa mga tao? No, gagawa ako ng paraan para bumagsak siya. Hindi niya kayang mahalin ang sarili niyang anak. Ano pa kayang nasasakupan niya? May anak ka? Imbes ay sabi ng mami niya. May apo ako? Nasaan siya? Gusto ko siyang makilala. Bakit mo to ginagawa, Dark? Napunta ang atensyon nila sa ate ni Kendra na hipag niya. Parang wala tayong pinagsamahan noon. Gumaganti ka ba? Dahil nakipaghiwalay ako sa'yo para pakasalan ng kuya mo? Masisisi mo ba ako? As if may choice ako. Kung papipiliin ako, ikaw ang pipiliin ko. Kunot ang noong napatingin sa kanya si Kendra. Matagal na tayong wala. Matagal na tayong tapos. Kalimutan mo na yon. Hindi naman mahalaga sa akin kung kanino ka pa ikasal. Nagpapasalamat nga ako dahil sa'yo kaya ako nakilala ang kapatid mo. And no, hindi ko kailanman naisipan ng gumante dahil mukhang mas bagay naman kayo ng kuya ko. Mag-iingat ka. Baka ikaw ang susunod ko sa tatay mo. Hindi ko papalampasin ang ginawa mo kay Kendra. Sagot niya sa kahinila si Kendra paalis doon. Alam kong puno ng katanungan ang isip mo, Han. Itanong mo sa akin. Sasagutin ko lahat. Aniya sa asawa na makauwi sila. Naging kayo ni ate? Yes, naging kami ng ate mo. Noong may nangyari sa atin, galing ako nun sa kasal nilang dalawa ni kuya. Nagpakalasing ako. Alam mo naman, minahal ko siya tapos magpapakasal lang siya sa iba. At ang worst, sa kapatid ko pa. Pero kung ang nasa isip mo ngayon ay kung ginamit lang ba kita para magiganti sa ate mo, ang sagot ko ay hindi. Wala akong alam na ate mo siya. Saka ko lang nalaman ang sinabi mo sa akin. Pagkatapos ng nangyari sa ating dalawa, hindi na ako nakaramdam ng lungkot. Saka ko lang na-realize na hindi pala ganun kalalim ang pagmamahal ko sa kanya para sirain ang buhay ko. Pero sigurado ako, Kendra. Sigurado ako na sobrang lalim na ng bangin na nahulugan ko. Kung sakaling iiwan mo ko, hindi ako makakaahon. Mahigpit na yumakap sa kanyang asawa. Alam kong wala na kayo ni ate, pero nagsiselos ako. Mahinang tumawa siya. Walang-wala siya sa'yo. Hindi ka niya abot. Safe ka sa puso ko. Ano ba? Kinikilig ako. Kinikilig na sabi ni Kendra at hinampas pa siya. Kadiri. Napatingin silang dalawa kay Kitty na mukhang kanina pa nanonood sa kanila. Gusto ko makita at makilala ng grandparents mo, prinsesa ko. Imbes ay pagbabalita niya sa anak. Nanlaki ang mga mata ni Kitty at napatakbo palapit sa kanila ng mami nito. Talaga po, Daddy? As in? Yes, anak. Ilang araw silang naghanda bago dinala si Kitty sa lolo at lola nito. Hi po, Lola, Lolo, Tito. Ako po si Kitiana Castro. You can call me Kitty for short po. Napangiti ang mga magulang ni Dark dahil sa makulit na pagpapakilala ng anak niya. Napaka-plastic ng anak natin. Bulong sa kanya ni Kendra. Sweet girl sa lolo at lola niya, tapos napakamaldita pagdating sa akin. Natawa siya at inakbayan ng asawa. Hayaan mo na, Han. Matagal na niyang gustong makilala ang lolo at lola niya. Hinayaan nilang makilala ng mga magulang niya si Kitty. Maya-maya pa ay tumatakbo na ito patungo sa kanilang mag-asawa, suot ang isang bagong bestida. Ang ganda ng dress ko! Pagmamalaki ni Kitty sa kanila. Bigay ni Lola.
Ang ganda naman ng prinsesa namin. Puri ni Kendra sa anak. Dalaga ng anak ko. Emosyonal naman niyang wika. Nakadress lang ang anak natin kung ano-ano nang sinasabi mo. Buntis ka siguro, no? Napaka-moody mo. Buskas sa kanya ng asawa. Abs lang ang meron ako. Kung sakali mang napunta sa akin ng paglilihi, may posibilidad ngang buntis ka. Dagdagan niyo pa kami ng apo. Sabi ng mami niya nang marinig ang pinag-uusapan nila. Makakaasa ka, Mami. Dadamihan pa namin ang honey ko. Pabirong tugon niya. Ano ako, inahin? Kinurot siya ng asawa at bahagyang itinulak. Everything is coming into place as for Dark. Unti-unti ay nagiging maayos ang samahan nila ng pamilya niya dahil kay Kitty. Hindi pa rin sila halos nagkikibuan ng daddy niya, ngunit wala na rin ang animosity sa pagitan nila. Samantala, ilang araw matapos nilang dumalaw sa pamilya ni Dark, ay nagulat na lang si Kendra nang sumugod sa hasyenda ang ate niya. Nakulong na si Daddy! Dahil sa'yo! Dahil sa paghihiganti niyo! Paratang ng ate niya. Nakulong siya? Hindi ko alam. Sino ang susunod? Ako? Ganyan ka siguro ka walang awa, no? May anak akong lalaki. Buntis pa ako. Ano? Ipapakulong mo ko dahil sa nagawa ni Daddy na wala naman akong kinalaman? Ganyan na ba ako kawalang kwenta sa'yo? Napabuga ng hangin si Kendra at tinawagan si Dark. Hindi ko alam na nakulong si Daddy. Kakausapin ko ang asawa ko tungkol dito. Baka may alam siya. Hindi na hinintay ng ate niya makausap niya si Dark. Bigla na lang itong nag-walk out matapos siyang paratangan ng kung ano-ano. Yang kapatid mo. Siya na nga ang may kasalanan. Napaka-attitude pa. Ani Dark nang sagutin siya. Baka nakakalimutan mong minahal mo ang kapatid ko. Han, may mga pagkakamali talaga tayo sa buhay natin na sa tuwing iniisip natin ay napapasukan na lang tayo. Hindi ko alam kung bakit ko siya pinatulan. Mabuti na lang talaga at hindi ako nabaliw sa kanya. Nagsorry ba siya sa'yo? Kasi kung oo, pwede namang mapag-usapan. Pero kung hindi, bahala na siya. Napailing na lang si Kendra. Wag na si Ate Dark. May anak sila ng kuya mo. Tapos buntis pa siya. Ayoko manganak siya sa kulungan. Ayoko mawala ng inang mga anak niya. Oo na, hindi na. Hindi naman tungkol sa nangyari sa iyo ang dahilan kung bakit nasa kulungan ng daddy mo eh. Kundi tungkol sa mga taong tinorture niya. Ayoko namang idamay ka pa sa issue na yan. Nakiusap din sa akin si kuya na wag nang isali ang asawa niya kaya hahayaan nilang natin siya. Pero kapag ipinahama ka na naman niya, wala nang kapatawaran to. Kahit makiusap o lumuhod pa si kuya sa harapan ko, o kahit akitin mo pa ako, Han, hindi na talaga. Dinalaw rin nila ang daddy niya sa kulungan kinabukasan. Nang makaharap na niya ang ama, ay hindi niya mapigilan ng maiyak. I'm sorry po, Daddy. Alam niyang isa siya sa mga dahilan kung bakit naroon ang ama. Pinilit ni Dark na bigyan ng katarungan ang nangyari sa kanya. If you're sorry, kumbinsihin mo ang asawa mo na tulungan ako makalaya. Matanda na ako, Kendra. Ayokong dito ako mamatay sa lugar na to. Malakas nitong sinuntok ang mesa. Dapat nagsusorry ka na ngayon. Pero ikaw pa ang ganang magalit at magdemand? Umupo si Dark sa tabi niya. Dark, ako na. Please, doon ka muna sa labas. Hindi ako makikialam. Dito lang ako sa tabi mo. Hindi ko masisiguro ang safety mo sa kamay ng taong yan. Napabuga siya ng hangin at hindi na pinilit pa ang asawa na umalis. Ikinasal ka kay Mami at buong puso ko kayong tinanggap ni ate. Mahal ko kayo dahil kayo na lang ang natitirang pamilya ko nung namatay si Mami. Pero sana man lang, inirespeto niyo ako. Sana man lang kahit na hindi niyo ako kayang mahalin na parang tunay niyong anak, ay sana tinanggap niyo pa rin ako. Dahil kahit hindi ko kayo kaano-ano, mahal ko kayo at tinanggap ko po kayo. Pero hindi ko aakalain na ganito ang igaganti niyo sa akin. Muntik niyo na akong patayin. Muntik na akong mawala. Pinilit niyo pa akong ipakasal sa hindi ko man lang kilala 10 years ago. Pasensya na po, pero hindi ko po kayo kayang patawarin. Ayoko ma-stress, dahil bawal sa buntis yon.
Kaya sana ay naiintindihan niyo ako. Buntis ka? Magiging daddy na ulit ako? Agad na tanong sa kanya ni Dark paglabas nila roon. Ngumiti siya at malambing na yumakap sa asawa. I'm 7 weeks pregnant, honey. Oh my God. Thank you, Lord. Salamat sa blessing. Mahigpit siyang niyakap ni Dark sa tuwa. Oops, sorry. Naipit ka ba, baby? Hinaplos nito ang tiyan niya at hindi napigilan ng maiyak. Hey, why are you crying? Hindi ko lang lubos maisip na ganito pala kagandang magiging buhay ko. Thank you, Kendra. I love you. I love you too. Pero teka, hindi ko alam na hindi mo biological father ang taong yun. I'm just using his surname, pero hindi talaga siya ang ama ko. Mabuti na nga lang at bumalik ang alaala ko, kundi ay hindi ko rin yun alam hanggang ngayon. Hindi nila sinabi yun sa akin ni ate nang magising ako mula sa koma. Grabe talagang mag-ama na yan. Oh, tama na. Huwag ka nang ma-high blood. Mas maraming bagay na dapat tayong ipagpasalamat. I agree. Sagot naman ng asawa niya. Pag-uwi nila ay agad nilang hinanap si Kitty. Ano po bang sasabihin niyo sa akin, Ma'am, Dad? Ka-video call ko sina Lola. We're talking about the trip to New Zealand, Daddy. Princess, gusto mo ba ng kapatid? Imbes ay tanong niya sa anak. Yes po. Gusto ko ng baby boy. Pero gusto ko rin ng girl. Magkakaroon ka na ng kapatid. Nakangiting sabi niya rito. Oh my God! Magkakaroon na po ako ng kapatid? Yay! Daddy! May baby na po tayo! Masayang tumakbo si Kitty sa ama at yumakap. Parang may humaplos sa puso ni Kendra habang nakatingin sa mag-ama niyang sobrang saya nang malaman na madadagdagan ng isa pang pamilya nila. Naging maingat si Dark sa kanya at naging mabait naman ang anak niya. Parang good thing na rin nabuntis siya dahil napipigilan ni Kitty ang pagiging maldita nito. Mami, you want mango po? Hi baby, si Ate Kitty to. Okay ka lang ba dyan sa tummy ni Mami? Huwag kang makulit ha. Tapos lumabas ka agad ng healthy para makapaglaro na tayo. Hinaplos ni Kitty ang lumalaki niyang tiyan. Hindi siya pinapagalaw ng mag-ama niya sa bahay. Kaya minsan ay bored na siya pero kailangan niyang isipin ang pagbubuntis niya. Nung araw na yon ay ang mami naman ni Dark ang naging bisita niya. Saan po tayo pupunta? Tanong niya sa biyenan dahil bigla na lang siya nitong hinila patungo sa kung saan. Ayaw mo ba akong kasama? Tanong nito. Umiling siya. Gusto po, pero saan po tayo pupunta? Kinakabahang tanong niya dahil parang madilim sa lugar na pinagdalhan nito sa kanya at maya-maya pa ay parang wala na siyang kasama. Hala, bakit niyo po ako iniwan sa madilim na lugar na to? Ayaw niyo po ba talaga sa akin? Gusto niyo ba akong mawala sa buhay ng anak niyo? Hindi po yun pwede. May anak na po kami tapos buntis pa ako. Kailangan po akong panagutan ng anak niyo. Napaigtad si Kendra sa gulat nang bigla nalang lumiwanag. Will you marry? Nasaan ang me? Basa niya sa mga katagang nakasulat sa pader. Me, will you marry me, Kendra? Will you marry me again? Ang asawa niya iyon. Natutop niya ang bibig dahil sa gulat lalo na nang iniluhod ni Dark ang isang tuhod at may inilabas na magandang singsing. Yes, honey. I will marry you again. Kahit ilang beses, kahit saan. Oo pa rin. Nabalot ng palakpakan ng paligid habang sila ay tila may sariling mundo na hinagka ng isa't isa. Oops, sumipas si baby. Natutuwa siya. Natatawang sabi niya kay Dark. Mamahalin kita, Kendra, hanggang sa kamatayan ko. At mamahalin pa kita hanggang sa susunod na buhay ko. Mahal na mahal kita. Oh, mahal na mahal din kita. Mahigpit na yumakap si Kendra sa asawa. Naging mabuti sa kanila ang buhay. Tahimik at masaya ang pamilya nila kahit simple lang ang kanilang pamumuhay. Dark has been a very good provider. Naging busy lang ito. Ayon nga rito ay nais silang bigyan ito ng komportabling buhay.
Pinalago nito ang farm at tinulungan naman niya ito. Sabi nga sa fairy tales, and they lived happily ever after. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!